to. Pero ito na mga Diyos yan. Grabe, tapos binibit-bit nila yan araw-araw. Tapos pinapangada pa nila. Pero hindi yung nararamdaman ng tunay na Diyos. Pero hindi yung nararamdaman ng tunay na Diyos. Ma-imagine nyo ba? Nai-imagine nyo ba yung sakit na nararamdaman niya? Siya yung nagbibigay ng ng pagpapala, siya yung nagbibigay ng kalakasan sa kanila, siya yung nagbigay ng buhay sa kanila. Pero yung sinumba nila, yung ginawa lang nila mismo. Ibig sabihin nun, yung mga tao mo, yun ay ang Panginoon ng sarili nilang buhay. Tama? Kasi sila mismo yung gumagawa ng Panginoon nila eh. Pero may mga naman talaga naligaw. May mga gano'n. Kaya nga ang Panginoon, may mga tao talaga siyang mga minumulot ng mata. Hinikisin ang mata ng mga tao. May mga gano'n. Kaya kayong dalawa, mapalad kayo. Kasi nakilala niyo yung tunay na Diyos. Ako naiiyak ako kasi ako, ang mga magulang ko na yan dati is ex-Catholic. Ex-Catholic yan. Naalala ko nga nung sinasabi na kwento sa akin ni Mama, na lumulubog pa daw sila sa altar, magmamakaawa daw sila doon sa may gitna, sa may santo na yung napakalaki ngayon. Oo, tapos kumikinang na yung bato sa kakakis-kis ng banyo. Tapos biglang si Mama napatanong na nga rin siya sa sarili niya, Diyos ba talaga to? Nagtatanong na siya kung Diyos ba talaga to. Kasi sabi niya, hindi siya bumagalaw. Hindi siya nagsasalita. Kahit anong pray niya, wala naman daw. Di ba? Kasi doon niya na-realize na bago na siya nakilala na ang born again. Na ang Diyos pala ay buhay. Nandito, buhay. Nakikiramdam sa atin. Di ba? Naggagabay sa atin. Tayo lang ang mga tao na hindi natin alam na nandiyan lang pala siya sa atin. Minsan nga, nagpipili tayo alone. Minsan nasasaktan tayo kasi mag-isa lang tayo. Pili natin mag-isa lang tayo. Wala tayong karamay, wala tayong kasama. Pero, alam mo kung makikita natin si Lord, kung tao si Lord, gagawin na lang siya sa'yo. Ayun mo sa akin. Diba? Ano to? Multo lang ako sa tabi mo, gano'n? Diba? Kaya sabi ni Lord sa Bible, kung manghihina ka, basa ng Bible, tawag sa Panginoon, di ba? Alam mo ba, nakasulat sa Bible, kakabasa ko na ngayon ng devotion ako. Kasi ang devotion ko is pagbabasa talaga ng Bible, hindi yung susulat. Nagbabasa na lang talaga ako ng Bible. Sabi ng Panginoon, kung manunumbalik ka daw sa Kanya, manunumbalik daw siya sa'yo. Kapag itinakwil mo siya, itatakwil ka daw din niya. O, biruin nyo yun, syempre patas ang Panginoon. May justice siya, hindi siya pwedeng dahil magpatawad siya na Diyos. Pero pag alam niya na inaakuso mo na siya, hindi na siya magpapatawad. Biruin mo na pag-usapan nga din namin noon na totoo ba na si Noah is binabalaan niya ba yung mga masasamang tao na yun na magsisi na at magbalik-loob na sa Panginoon. Which is hindi namin nabasa sa Bible. Hindi siya nag-warning. Wala siyang warning doon. Pero, may mga nagkakaisip, may mga nagsabi na baka nag-warning naman daw talaga siya doon sa mga tao na yun na magbalik loob sa Panginoon. At isasama doon sa Sabato. Kasi, pinakilala yung character ni Noah na mabait Mabait, di ba? Maano sa Panginoon. Kaya siguro nagbabalangin siya. Pero, sinasabi kasi ng Bible for me ang Diyos kasi ang nag-utos na ang papasok lang doon sa Yahweh ay sa barko na yun, sabi ng Panginoon, Noah at ang pamilya mo. Kayo lang ang papasok. At yung mga pares-pares na mga hayop, at iba't ibang uri ng hayop, yun lang daw yung papasok sa may barko na yun. Tapos, sabi ng Panginoon na, ayaw na ito na mental ng kasi agad. Parang may bumibigil sa akin, sabihin mo yung sinasabi ko. Parang may something na maano sa akin. Lord Jesus Christ, hallelujah. In the power of thanks, Panginoon. Nasabi ko po, nais mong sabihin ko sa dalawang bata ko sa Panginoon. Ayan. So, yun nga yung sinasabi ko sa'yo na ang nakasulat sa Bible, Noah, ikaw lang ang nakikita kong namumuhay ng matuwid. Sa panahon yun, siya lang.
Diba? Nadami na lang yung pamilya niya. Kasi ganun yun. Kapag matuwid ka, pati pamilya mo, madadami na. Diba? Ganun din ang kaligtasan. Once na inano mo si Jesus Christ sa pamilya mo, maliligtas kayo. Tama? Ano ba ang baha? Isipin niyo ang bahaan ng impyerno. Okay? Ang arko ni Noah ay si Jesucristo. Ang kaligtasan. Kung sino man yung papasok dito kay Jesucristo doon sa barko na yon, yun lang yung maliligtas dito sa baha o sa impyerno. Tama? At ang tao na makasalanan, hindi magbalik sa Panginoon, yun ang malulunod sa baha. Okay? Ito ang gagayahin natin. Si Noah. Tumanggap kay Jesus, naging namuhay ng matuwid. Hindi natin dyan. Namuhay ng matuwid. At may what? Kabanalan. Diba? Kasi, pumasok na siya sa barko kay Jesus Christ ligtas na siya. So, kung sino lang yung papasok dito sa barko na to, o kay Jesus Christ, yun lang ang makakaligtas. Gusto niyo ba pumasok kay Jesus Christ? O ano mga dapat natin gawin? Maging mabuting bata. Okay? Tanggalin na ang pagmumura. Tanggalin na ang masasamang habit. Unti-unti. Siyempre, hindi mahirap yan. Magbago. Pray tayo kay Lord. Okay? Pray tayo, Lord. Baguhin mo ako. Bago mo pa na. Hindi pa ako nilagay. Kaya din sa may mga excuse na yan, wala akong problema sa akin. Wala. Pero, kay Lord, kayo sila mananagot. Maliban na lang kung yung pananampalataya nila wala sa akin, nasa Panginoon. Yun. Maliban. Kasi ako, andito lang si ate. Kahit kailan niyo ako gusto, andito lang si ate. Ngayon, ang hinihingi ni Lord, time lang sa Kanya, spend time with God, huwag kayong mawawala sa Panginoon. Mawala kayo sa simahan, mawala kayo sa aming mga kapatiran, magalit kayo sa amin, lahat. Pero itong pinakahinihingin ko sa inyo, huwag na huwag kayong mawawala sa Panginoon. Okay? Dahil pag nawala kayo sa Panginoon, maliligaw kayo. At baka mabalunod kayo sa bahala to. Okay? Ito yung kasama ko dyan, hindi ako exempted. Okay? Ito yung pang-iingatan natin. Yan. Ang bahala yan o ang impyerno. Okay? Sino ba gusto malunod sa bahan yun? Wala, ikaw gusto malunod sa bahan na yun? Hindi, di ba? So, anong gagawin mo? Anong gagawin mo, Teresya? Yan na lang. Ang gagawin mo, papasok ka sa arko. Tama? Papasok ka sa bangka para hindi ka malunod ng baha. Tama? So, ang gagawin mo in modern times, kasi noon nung panahon niya, ginawa yan ng Panginoon. At marami pa akong nangyari doon. Diba? Ang baha na yun, guys, namumupa yun. Kasi nga nagalit ang Panginoon dahil makasalanan ng tao. Inano siya ni Noah. Humupa yung galit niya Diba? Kaya nagbigay na naman siya ng chance. Pagkalabas ng mga tao na yun doon sa barko, meron na namang kasalanan nangyari. At tatalakayin natin yung susunod na mga hindi na ako. Oo, akaliin na. Ayan, so anong matutunan natin na kaya siya? Hati sa'yo rin, dito sa ating diba? Sabi ng Panginoon, ang makakapasok lang sa arko ay ang mga taong namumuhay ng matuwid at may kabutihan sa puso. At higit sa lahat, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga taong nagpakasasa sa kasalanan, sa galit, poot, at kasamaan, nalunod lahat ng baha. Hindi nagdadalawang isip ang Panginoon na lulunin sa baha mga taong yun. Hindi siya nagdadalawang isip. Nalulungkot siya. Kasi bakit ginawa pa sila, di ba? Bakit ginawa pa tayo? Puro lang naman tayo magpapakasama sa sarili natin kasalanan. Di ba niya pa tayo dinrowing? Kung buburahin niya lang din naman tayo. Bakit niya pa tayo ginawa? Kung itatapon niya lang din naman tayo. Kaya niya nga tayo ginawa para mahalin, para kilalanin natin siya, para sambahin natin siya. Doon tayo, yun yung mission natin in life. Ang sambahin siya. Yun yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay ngayon. Napapansin niyo,